May inaayos na pulong si Senator Panfilo Lacson sa dating may-ari ng isang property na nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng mga diskaya. Git naman na abogado ni Romualdez, walang kinalaman sa transaksyon ng kanyang kliyente. Saksi, si Mark Salazar. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa mga flood control projects, isa sa mga gustong mabigyang linaw ni Senador Panfilo Lacson ang nasagap niyang pagbili umano ni dating Speaker Martin Romualdez ng property sa Makati. Ginawa raw ito ni Romualdez sa pamamagitan ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Lacson, may inaayos siyang pulong kasama ang dating may-ari ng property at naghayag daw ito ng kahandaang tumestigo. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Diskayas. Ang abogado ni Romualdez itinangging sangkot ang dating House Speaker sa naturang transaksyon. Ni minsan ay hindi raw nakapulong ni Romualdez ang mga Diskaya na nakilala lang niya sa mga ulat ng media. Ipinunto rin ng abogado ni Romualdez ang dati nang sinabi ni Curly Diskaya na wala siyang direktang transaksyon kay Romualdez at nine-name drop lang umano ng ibang tao ang dating House Speaker nang hindi niya nalalaman. The claim in the report about using the Diskayas as a front in a property purchase is outright baseless. Representative Martin Romualdez respects institutional processes and is confident that any fair and evidence-based inquiry will ultimately prove him right. Hinimok din ni Lacson si Senator Amy Marcos na sumipot sa pagdinig sa Lunes. Doon daw siya maglatag ng ebidensya laban sa kanyang pinsan sa halip na maliitin ang kredibilidad ng Blue Ribbon. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Sinagot din ni Lacson ang patutsada ni Senator Marcos na magsabunatan na lang sila. Una, hindi po peluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. Tugon naman ng senadora sa isang Facebook post. Hindi naman niya tinawag na bakla si Lacson. Wala rin daw masama sa pagiging bakla at sa pag-enhance ng kahit ano para sa sarili. Hihibayin din sa pagdinig sa Lunes ang Cabral Files o ang sinasabing listahan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na mga mambabatas na may mga proyektong pinaglaanan ng budget ng DPWH. We'd like to know more about the so-called Cabral Files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. We are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died. Ayon kay Lacson, nag-reach out sa kanya si Batangas Representative Leandro Leviste na unang nagsapubliko ng Cabral Files. Ang payo ni Lacson sa kongresistang anak ni Senadora Loren Legarda, Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? sinisikap naming makuha ang panig ni Leviste.
Sa Lunes din inaasahang maglalabas ng warrant ang Senado kung hindi pa sisipot sa sabina sina dating Congressman Zaldico at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ani Lacson, iimbestigahan ng komite ang impormasyong sadya umanong iniligaw ni Bunoan ng Malacanang sa issue ng flood control projects sa pamamagitan ng pagsusumite ng maling grid coordinates ng mga proyekto. Niloko niya si Pangulo. I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bunoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department. Sinisikap naming makuha ang panig ni Bunoan. Patuloy naman ang paghahanap ng PNP Highway Patrol Group sa mga sasakyang iniuugnay kay dating Congressman Ko na hindi nila nakuha sa raid sa kondo sa Taguig noong January 8. Ayon sa HPG, ang nakarating daw na intel information sa kanila may kontrabando sa loob ng mga sasakyang inalarma sa LTO. Ang report kasi sa amin na mga firearms. Pero obviously wala namang firearms doon. Siguro sa ibang mga kasi hindi lang naman yung 4 ang hinahanap namin yung iba pa baka nandoon. Kabilang sa hinahanap ang isang sasakyang subject ng warrant of seizure and detention at 10 sasakyang nakaalarma sa LTO. Sa 4 na sasakyang nakaalarma na kinumpiska sa raid nung nakaraang linggo, 2 lang daw ang nasa Vehicle Management Information System o VMIS ng HPG. Na-establish na namin kung sino yung mga may-ari and we're going deeper doon sa verifications. So nagpo-pull out records na kami doon sa mga other documents. Bagamat nasa VMIS ang 2 sa 4 na sasakyang nakaalarma, hindi pa naman daw lumalapit sa kanila ang nakarehistrong may-ari ng mga ito. As soon as matapos namin yung pull out records namin at dumating yung rightful owner, I think lawfully we can release those motor vehicles to the rightful owner. Sa isang dokumentong ipinasilip ng isang source sa GMA Integrated News, isang Ferrari at isang Lexus ang nakarehistro sa magkahiwalay na individual. Pero karamihan sa mga hinahanap na sasakyan ay nakarehistro sa ilalim ng mga korporasyon na may kaugnayan kay Zaldico. Sinusubukan naming makuha ang panig ng abogado ni Ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi